sa pagpapatuloy ng kwento. Simula nang nakita ni James ang itsura ni Jace nang minsang dumalaw sa kondo ni Ralph ay hindi na ito mapakali. Kaya naman gumawa muli ng paraan upang mapuntahan at muling makita ang dalaga. Pare, mabuti at wala akong lakad ngayong gabi. Wika ni Ralph kay James nang mapagbuksan ng pinto. Medyo malapit kasi ang pinangyarihan ng taping ko, so I decided na dumaan. And you know, weekend naman so pwede tayong mag-jamming. Pinapasok ni Ralph ang kaibigan. Eksaktong pabalik si Jace sa kwarto niya subalit tinawag ng lalaki. Linisin mong mabuti yung kwarto, pagkatapos ay ipagluto mo kami ng pulutan. Napatitig lamang si James sa dalaga. Tahimik na umalis si Jace. Nagbalik sa kusina upang kumuha ng panlinis. Out of curiosity, inilabas ni James ang kanyang cellphone. Nakokonsensya na ang binatang aktor. Nais nitong sabihin kay Dave ang tungkol kay Jace. Ay hindi nito nagawa dahil nais munang makasiguro sa ibang bagay. Bakit ganyan na lamang ang itsura niya pare? Tapos pinaglilinis mo? Ganitong oras? Hindi ba dapat ay nagpapahinga na siya? Usisa ni James na siyang simulang na-record. Pasimple nitong ipinatong patalikod sa ibabaw ng sofa ang cellphone at ang remote ng kanyang kotse upang hindi gaanong mahalata ni Ralph. Hindi naman pwedeng lamon tulog lamang ang gagawin niya pare. Isa pa, simula nang may uwi ko rito ay hindi ko na yan nagagamit. Parang nakakadiri na. Pinagsawaan ng bakla. Pare, Dr. Dave is not a gay. He is a real man. May bakla bang sisiping sa isang babae? Kapwa sila napalingon nang marinig ang kung anong nabasag mula sa kwartong pinapalinis kay Jace. Hindi naman iyon gaanong malayo sa salas. Pinuntahan ni Ralph ang dalaga. Ano ba? Hindi ka ba nag-iingat? Kita mong may bisita ko? Bulyaw nitong narinig ni James. Maingat na lumapit ang binata sa pinto at pasimpleng kinunan ng video ang ginagawa ni Ralph. Malinaw na 2 beses sinampal si Jace at halatang nasasaktan ang dalaga base sa daing niya. Nang binitawan ni Ralph ay nagmadaling bumalik si James sa kinauupuan nito at nagpanggap na walang nakita o narinig. Inayos niyang muli ang cellphone upang makunan kung sakaling lalapit o lalabas si Jace. Tila naman umaayon ang pagkakataon. Nang lumabas ang dalaga ay tinawag muli ni Ralph. Dalhin mo rito yung ice jar at iyong pulutan ko na ipinaluto ko sa iyo kanina. Teka, pagikuha mo muna yung cellphone ko sa bulsa ng pantalon ko. Dalhin mo rito. Magkakasabay na utos ni Ralph. Pinipigil ni James ang sariling wag sumabat kahit awang-awa na kay Jace. Halos maiyak na ito sa itsura ng dalaga. Lubog ang pisngi, nangingitim ang ilalim ng mga mata at may mga pasarin sa braso. Pare, hindi kaya may sakit si Jace? Bakit ganyan na lamang ang katawan niya at mayroon pang mga pasa sa braso? Hindi na napigilang usisa ni James. 1 buwan na lamang manganganak na yan. Hindi na kailangan dalhin pa sa ospital upang ipa-check up. Gastos lamang. Isa pa, kailangan ko pang mamili ng mga gamit ng baby. Pare, baka mapano yung asawa mo. Mas itinuturing ko pang asawa si Jean kaysa sa babaeng yan. Pagkapanganak niyan, palalayasin ko na yan. Walang silbing babae. Di na ako kayang paligayahin. Naputol ang pag-uusap nila nang lumapit si Jace at iniabot ang cellphone. Pagkatapos ay nagmadaling umalis ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali ay mayroong pumasok na babae sa kondo. "Hi baby," bati ng babae kay Ralph at saka kumandong dito nang nakalapit at naghalikan sa harap ni James. "Where is your muchacha? I want water."
Maarteng tanong ni Jean. Muchacha? You mean katulong? Hindi ko pa yata nakikita ang katulong na yan. Sabat ni James. That pangit girl na buntis. Napatingin si James kay Ralph. I'll get water for you, baby. Wait for me here. Paalam ni Ralph. Pinutol na ni James ang pagre-record ng video. Hindi katulong si Jace. Saad ni James kay Jean pag-alis ni Ralph. Yes, she is. Nabuntis lamang siya kasi nilandi niya si baby Ralph. Maarteng sagot ng babae. Kung hindi lamang nakakabawas ng pagkalalaki ang pananakit ng babae, kanina pa hinampas ng vase ni James ang babaeng ito. Durog na durog ang puso ng binata. Sa kaalamang tama ang hinala niya. Una pa lamang makita ang itsura ni Jace. Isang linggo pa lamang ang nakakalipas, subalit lalo pang pumayat ang dalaga. At ang bahid ng dugo sa suot kanina ni Jace ay kinabahan siya. Kahit lalaki siya ay alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Kitang-kita niya iyon. Marahil ay dahil sa pagsipa ni Ralph sa kanya kanina, dahil sa nabasag na frame habang naglilinis. Nang bumalik si Ralph. Pare, I have to go. Paalam ni James. Hindi pa tayo nagsisimula Nag-text si Mami We have family dinner daw kasi dumating si Tita Veron. Alibi ng binatang aktor. Hindi na kaya ng sikmura niya. Durog na durog ang puso niya sa kanyang nakikita. Kailangan niyang makapag-isip ng paraan kung paano matulungan si Jace. At ang bukod tanging makakatulong sa kanya ay si Dave. He got enough evidences. Pare, next weekend pala, BN's Resto Bar. Birthday ko, huwag kang mawawala ha. Paalala ni James. Doon pa lamang ay mayroon ng planong nabuo sa kanyang isipan at kakailanganin niya ang tulong ni Dave. Sure pare, we will be there. You mean with Jace? Nope, with Jean. Napatango na lamang ang binatang aktor. Awang-awa siya kay Jace, subalit hindi niya kakayanin mag-isa. Lalo pat pwede siyang kasuhan ng trespassing kapag nagkataon. Pagdating ng binata sa kanyang kotse ay naiyak na dahil sa konsensya. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi malalagay sa ganoong kalagayan si Jace. Kung alam lang niya na tatratuhin siyang ganon ni Ralph ay hinayaan na lamang sana niya kay Dave ang dalaga. I'm so stupid. Kastigo nito sa sarili. Babawi ako. Tutulungan kitang makaalis sa kamay ng hayop na yan. Simula ngayon, wala na akong kaibigang Ralph. Pangako ni James sa sarili bago nilisan ang gusali. Sa sumunod na araw. Doc, may bisita ka po. Saad ni Belle kay Dave. Bisita? Sino? Tanong ng binatang doktor. Si Sir James po. Hindi ba sa Friday pa ang appointment niya? Importante raw po. Okay, let him in. Ilang sandali ang nakalipas ay magkaharap na sila ni James. So, what's brought you here? Tanong ni Dave. Mangiyak-ngiyak si James. Is there something wrong? Takang tanong ni Dave rito. Doc, si Jace. Mahinang sabi nito. You know her? What about her? Magkasunod na tanong ni Dave. Dinagundong ng kaba ang binatang doktor dahil sa ekspresyon ng mukha ni James. I know her very well as Ralph, which is my best friend. Kasalanan ko, Doc. I convinced him to win Jace back.
Pero hindi ko po alam na ganun ang magiging kalagayan niya. What? Diretsahin mo nga ako, James. What happened to Jace? He need help. He needs badly. Saan sila nakatira? I have a plan, Doc. At kailangan ko ng tulong mo upang makuha si Jace at maligtas bago mahuli ang lahat. Halos mapugto ang hininga ni Dave sa kanyang narinig. What's happening to her? Tell me. Hindi niya na napigilan na kwelyuhan si James. Dinukot ng binatang aktor ang cellphone mula sa bulsa nito. Binitiwan naman ito ni Dave. Ipinakita ni James ang kinunan niyang video. Kuyom ni Dave ang kanyang kamao habang pinapanood. Tell me where I can find them. Tell me. Mariing tanong kay James. Doc, kailangan natin planuhin. Hindi tayo basta-basta makakapasok. Ikinukulong ni Ralph si Jace at ginagawang katulong. Then tell me what to do. You are the key on how we can rescue her. Kapag may nangyari kay Jace, for God's sake, baka mapatay ko ang kaibigan mo. On Friday night, Doc, my birthday celebration in BM's Resto Bar. Lalasingin ko si Ralph ng todo. Iyon lamang ang naisip kong paraan upang makapasok tayo. Hindi natin basta-basta magamit ang otoridad, baka lalong mapasama si Jace. Paanong mapapasama? Dok, may mga proseso pa tayong pagdadaanan kung idulog natin ito kaagad. Baka matunugan tayo ni Ralph at baka kung ano pang gawin niya. Hindi sapat ang video na yan. Baka itago niya si Jace. Sige, planuhin nating mabuti. Kapag pumalpak, sorry to say, suwat na ang dadampot sa kaibigan mo. At kung kinakailangan pasukin ng sapilitan ang tinitirahan niya, gagawin ko. Seryosong banta ni Dave. Ramdam ni James ang hinanakit at galit sa tinig ng kaharap na doktor. Magpapaalam na ako, Doc. May taping pa po ako. Sinadya kong dumaan rito dahil sigurado akong nandito ka. Aasahan mong tutulungan kitang mailigtas si Jace. At kung kinakailangang maging star witness ako, gagawin ko. Salamat. Hindi na siya mapakali. Paroot parito ang lakad niya. Dave, what happened to you? Tinig mula sa labas ng pinto. Napahinto siya sa paglalakad at hinarap ang kanyang hipag. Flee. Jace is in danger. Diretsahan niyang sabi. What? Who told you? Si James. He showed me a video. Godfrey, halos hindi ko nakilala ang mukha ni Jace. Sobrang payat. Ralph even hurting her physically. I saw everything on that video. You want me to ask help from Mom and Dad? They can help us, I'm sure. I and James made a plan. Kasi kung ilapit natin sa otoridad, makailayo si Jace. Kasi we need to cooperate and coordinate with the building owner at sa demonyong Ralph na yon. And may mga proseso pang kailangang sundin. Hindi ba may video naman for evidence? Not enough. Pero kapag pumalpak ang plano namin ni James, then we will ask help from authority or I will gamble my profession, either my life for Jace. And what's that plan? Pag-uusapan pa namin ng maayos para hindi makahalata si Ralph. I hope will work. Just pray. Everything will be okay. Sa ngayon, I'll stick with the plan. Good luck. Nasa likod mo lang kami. If ever you're needing our help. Thank you. Maiwan na muna kita. Tumango lamang ang binata. Sa kabilang banda, Maligo ka nga, ang lansa mo. utos ni Ralph kay Jace. Dalhin mo ako sa doktor. Tinudugo ako.
Madalas sumakit ang tiyan ko. Halos pabulong na sabi ng dalaga. Tigilan mo ko sa pag-iinarte mo ha. Gusto mo lang makita si bakla. Ralph, ang daming ospital na pwede mong pagdahan sa akin. O baka naman, hinihintay mo talagang may mangyaring masama sa amin. Hoy Jace, hindi mo na nga ako napapaligaya pag gagastusin mo pa ako. Hindi mo ako madadala sa pag-iinarte mo. Kapag may mangyari sa baby ko, hindi kita mapapatawad. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. May awa ang Diyos. Magkakawala rin ako sa iyo, hayop ka. Akmang uundayan siya ng sampal, subalit dinampot ni Jace ang kutsilyo at itinutog dito. Sige, subukan mo. Kung mamamatay ako, sisiguraduhin kong mamamatay akong lumalaban. Demonyo. Sige, saksakin mo ako. Ano ha, hindi mo kaya? Mabilis na nahawakan ni Ralph ang kamay ng dalaga na may hawak ng kutsilyo. Bitiwan mo ko. Pagpumiglas ni Jace, sinipa ito ng dalaga bandang harapan, kaya't namilipit ito kahit papano sa sakit. Kahit nanghihina ay pinilit makatagbo ni Jace palabas. Subalit hindi pa man nakarating sa pinto ay nahablot na ni Ralph ang kanyang buhok. Napadaing ang dalaga. Iniharap siya nito at mahigpit na hinawakan sa panga. Kung hindi pa dumugo ang gilid labi ng dalaga ay hindi nito binitiwan. Hindi ka makakawala rito. Akin ka lang. Ang tanging nagawa na lamang niya ay ang taimtim na manalangin. Kahit hirap na ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa at patuloy na dumadalangin sa Diyos at umaasang makakawala sa mga kamay ni Ralph. Pipilitin kong maging matatag para sa baby ko, na kahit siya lang ang mabubuhay at mailigtas. Sa isip niya habang tigmak sa luha ang mga mata niya. Madalas naiisip niya na ang mga nangyayari ngayon sa kanya ay parusa sa pagsuway niya sa kanyang mga magulang. Sana wag madamay ang baby ko. Ako na lamang sana. Hintayin namang mailuwal ko sana bago ako parusahan. Sa isip niya habang humihigbi sa isang sulok. Ilang araw ang lumipas. Dave's concentration is not in his work. He decided to take a sick leave upang maayos ng mabuti ang plano nila ni James. Everything was settled according to their plan. Hindi nga lamang sila maaring gumamit o magpuslit ng gamot pampatulog sa bar dahil masyadong mahigpit ang seguridad at isa pa nakakahiya kay Elena. Kapag nalaman ni Ralph na pinainom ng pampatulog ay baka buweltahan nito ang bar. Alam naman ni James kung paano malasing si Ralph. Halos hilahin na ni Dave ang araw. Halos hindi na siya natutulog sa sobrang pag-aalala na kahit sa pagpikit niya ay ang itsura pa rin ng dalaga ang kanyang nakikita. I will save you in any way I can, my love. At kapag nakuha kita, sisiguraduhin kong hindi ka na ulit mapupunta sa iba. Pangako ni Dave sa sarili habang kuyom ang magkabilang kamao dahil sa galit. Magtagumpay nga ba ang plano nila James at Dave? Abangan ang susunod na kabanata.